Meron ng statement si Inday tungkol doon sa COA. Na alam nila, aware sila sa ginagawa kay Inday sa COA and they cannot just do anything about it. Nagsalita na dyan si Inday before. Nandun pa lang tayo sa good governance and good governance and public accountability hearing noong 19th Congress. Ayan. Okay. Also, if you had been listening to my live, sinabi ko na yung fact na inalaw ng COA na ibigay ng IFCAW yung confidential audit report sa Good Governance and Public Accountability Committee sa 19th Congress. Okay? Questionable na ang COA. Kasi under the rules, ang pwede lang magkaroon ng kopya ng audit ng IFCAW ay Senate President, House Speaker, President of the Philippines, and the head of agency. So bakit nyo ibibigay yan sa good governance and public accountability? I really think that the proper way, if they wanted to have a report from IFCAW sa isang confidential expenditure, ang dapat at ang prudent na way na ginamit dapat ng ating gobyerno at ng good governance and public accountability, ang way dapat na ginawa nila ay nilabi nila na yung expenditure ni Inday ay dineclassify. So therefore, they can talk about it publicly. Mapag-usapan yung mga Mary Grace Piatos na yan, ganyan-ganyan. But COA released the report. Pati yung mga vouchers, ni-release nila. So doon pa lang, question na talaga yung COA. And I kinda really expect that they are going to do this, no. In fact, may nag-tip na sa akin a month ago. May nag-tip na sa akin a month ago na nag-decide na ang COA NBank at in-affirm nila yung notice of disallowance ni Inday. I really think that the COA report is a highly political decision, yung NBank decision ng COA. And the reason why I am saying that, I do not have a direct proof na pinulitika nila or whatsoever, but if you are going to read between the lines and the way COA dealt with the confidential audit ni Inday Sara, at the mere fact na pinadala nila ang report sa House of Representatives noong 19th Congress sa Committee on Good Governance and Public Accountability, duda na talaga ako sa intensyon ng COA. Bubuit told me that the IFCAW auditors do not really want to release the documents. Gusto nilang manindigan. But meron daw promotion in the mix, meron daw pressure from above, ayan, kaya na-pressure cooker at naibigay. Nakakatawa kasi parang sinabi nila, you know, this allowance, ganyan-ganyan. Yung notice of disallowance ng ni Inday, harap-harapan na, nagbubulag-bulagan pa rin kayo. Sino talaga yung nagsasabi? Bulag-bulagan. Pero, eto kasi yan, para ma-lead nyo kami, makinig kayo, yung tangina mga bobo doon sa politically correct bigot. Kayong mga tanga kayo, dyan sa page ninyo na yan, kayo politically correct bigot. Makinig kayo, mga putang ina nyo. Okay? Bago kayo magsalita about bulag-bulagan, okay, dapat alam nyo yung pinagsasabi ninyo. Okay? When you talk about the mandate of COA, dapat alam ninyo yung coverage. When you talk about the notice of disallowance, alam niyo dapat kung ano yung nature ng order. Bakit meron kayong pocketed? Nakapag-aral ba kayo? Nag-college ba kayo? Nag-aral kayo? Politically correct bigots? Saksakan nyo ng bobo. Ito yung mga angkukupal, tapos ang tatanga. Tapos ito yung magsasabi na bulag-bulagan pa rin kayo. 'Di ba? Tanga ka ba? Bago mo kami i-lead ng mga bulag, okay? Kung sinasabi ninyo na bulag kami at gusto nyo kaming i-lead, siguraduhin ninyo na talagang mas matalino kayo kaysa sa amin.
Nakakabwisit yung presence ni Benny Abante, para ka nakikinig sa demonyo na mapagpanggap. Totoo naman yan. Actually, marami talagang nasuka eh. Nakakabilib yung feeling closeness ni Madriaga sa mga Duterte kaso walang naniniwala. Ibang level yung closeness na ano no ni Madriaga sa mga Duterte. Biruin mo, siya na yung assassin, siya na yung bagman, siya na yung political strategist, siya na yung intel officer. 'Di ba? He's everywhere. Daig pa niya si Jesus Christ eh, no? Omniscient, omnipotent, omnipresent. Bump ko no, nung nagsalita, watusi lang pala. Sa totoo lang, Miss Joey, bakit ganun kabigat statement niya, pero walang nakaakbay na ebidensya? Well, kagaya nga ng sinabi ko, ang goal lang naman nila dyan is really to make Inday look bad. Why do they even have to talk about na, si Inday nahirapan niyang pumasa ng bar, nahirapan niyan sa law school, hindi yan nakapasa ng, tinrabaho lang ang pagpasa niya sa bar, ganyan. Yung mga ganong grabing brazen na pamamahiya, na gusto lang talaga nilang babuyin si Inday. Di ba nga naman si Madriaga nagsalita si attorney about sa duffel bag, no? Ayan, totoo. Ang plano kasi talaga siraan si VPISD, correct. Yun talaga yung yun talaga yung gusto nila diyan. They want the survey to be at least yung malapit-lapit dun sa second na candidate. Yun ang gusto talagang gawin diyan. 5%, 10% na difference sa survey, pwede nilang trabahuhin sa dayaan. Pwede nilang trabahuhin sa dayaan yan. Babagsak sa creative writing si Stella Trillanes. Lahat ng script na sinulat niya sobrang sagwa. Bicoy, Las Cañas, ngayon itong si Madriaga. Actually, may post nga si Crisette eh. Sabi ni Crisette, yung style nyo kay Inday, yung kina-question nyo yung credibility niya sa pagpasa sa bar, ganyan-ganyan. Ginawa nyo rin naman kay PRRD yan. Diba? Ginawa nyo rin naman yan kay PRRD. So, wala naman bago dun sa mga style nito ni, sa style nito ni Trillanes. And, di ba, malaki, kahit naman yung mga abogado ni VP, sinasabi nila, ang script na to ay galing kay Trillanes. Miss Joey, nakita mo yung post ni Kwentong Barangay, yung manager's check ko ni Madriaga, kinumpara sa check ni Mayor Isko na booking, edited ang check at mga peke details. Naglabas na sila ng commission survey about impeachment na kesyo 68% daw in favor of the impeachment. Oo. Pero looks like a PR job. Joey, sana makahelp na makarating sa mga Dutertista na senator or sama na makahelp sa mga scholars ng CHED na hindi nagre-remit ng stipend. Sobrang hirap as a single parent magpaaral, yun na lang ang pag-asa. Sabi ni You Go Girl. You Go Girl kasi alam mo kung bakit. Nilagay nila sa program funds yung budget na para sa tertiary education. Ayun. Pinakita ni attorney yung second floor, wala naman office doon. Pupunta tayo dyan. Napanood nyo na ba yung debunk ni Attorney Chico about sa deliveries daw ng duffel bag? Actually, yan nga yung mga chika natin for today. Yung kay Attorney Chico, yung statement ni Attorney Chico, yung statement ni Amy Marcos, yung tungkol doon sa term sharing, yung tungkol doon sa assassination kuno, ganyan. Nagsalita rin Nagsalita na dyan si Amy Marcos na parang, magbakla kayo ng taon, kasama ako doon. Part ako nung pag-i-initiate yung pagbuo niyang uniteam niya yan, ganyan. Kaya nga di ba sabi ko nung isang araw about this, ang nakakaloka dito sa mga to, hindi sila nag-iisip, hindi kasi nila tayo sinusubaybayan eh. Tayo kasi sinusubaybayan natin mga katangahan nila. Ganon. Tayo hindi nila tayo sinusubaybayan, kaya hindi nila alam yung nangyayari sa atin. Hindi nila alam na galit nga yung mga DDS kay Amy kasi ang feeling ng mga DDS na iba, si Amy ang may kasalanan, siya yung nag-convince kay Inday Sara na tumakbo kasama si Bongbong. In which inamin rin naman talaga ni Amy Marcos at yun nga yung pinaghihingi niya ng kapatawaran nung Semana Santa. 'Di ba? Hindi nila alam. Buti hindi nasama sa script yung dragon tattoo raw ni Kong Pulong. The matter of fact na lahat sufficient, ba't pinapatagal pa nila sa HOR, daming keme, ilatag nyo na sa Senate nyo, sa Senate, dun nyo marinig ang lahat. Sabi ni Jeffrey Bunag, correct!
Miss Joey, bakit nung nahuli si Madriaga, sana sinabi niya na about the Dutertes, bakit ngayon lang, tililing style talaga hawak ni Luistro ang script? Joey, di ba kakamping yung attorney Chico? Hindi naman yata, hindi naman. Well, he tries to be parang objective daw, ganyan-ganyan. Wala daw siyang ayaw raw niya ng political corner. Well, alam mo, feeling mo, komedyante eh. Siguro gusto niya maging komedyante. Gusto niya okay siya sa lahat, ganun. So, sinasabi niya wala daw siyang political color or whatsoever, ganyan-ganyan. Okay, fine. Ganon. Pero hindi naman siya DDH. Hindi siya Duterte, deranged Duterte hater. Kakamping ba siya? Hindi ko rin alam. Ganon. I think basta komedyante siya. Oo, kakamping yun si Attorney Chico. Cancel culture na naman si Attorney Chico. Katapos ko lang panoorin ng video mo na like father, like son, matindi si Baste. Let's effing go. Ayan. Hello po, Ma'am Joey. From Victorias Negros Occidental Alliance for Duterte 2028 in Daysara. More lies to come kasi next na si Trillanes ang magsasalita sa Congress. Oo. And ano no, feeling nga nila kasi 'di ba parang bad trip tayo kay Trillanes. Gusto-gusto na si Trillanes kasi nga bad trip mga Duterte supporters kay Trillanes. Ayun, inis na inis tayo kay Trillanes. So, feeling ano, sabi ni PIPK, bayaran ba to? Sabi ni PIPK. PIPK, bakit nagtatanong ka about bayaran-bayaran? Baka naman mai-share mo sa amin kung kanino kinukuha ang bayad. Pwedeng umakyat dito sa live ko ha, PIPK. Pwedeng umakyat dito. Bakit no show ang VP mo? Nagsabi na si VP hindi siya pupunta. Hindi ko alam kung bakit hindi mo alam. Hindi ko alam ba't hindi nyo alam. Eh, matagal naman nag-announce si Inday na hindi siya mag-a-attend sa Committee on Justice hearing. PIPK. Meron akong kilala na pinklawan na umaaray na sa crisis ngayon. Tapos tingin nila si Lenny pa rin ang solusyon. Di nila makita ang totoong kalaban ngayon ay admin ni Marcos. I'm just asking triggered, sabi ni PIPK. Sinasagot ka. Pag sinagot ka, triggered agad. Nagtatanong ka, sinagot ka, tapos pag sinagot ka, triggered. Tanga ka. Natitrigger kami sa katangahan, PIPK. Doon kami na natitrigger. Wag tanga, bawal tanga dito, PIPK. Diyan kami natitrigger sa tatanga-tanga. Miss Joey, how many months bago lumabas yung decision ng SC sa impeachment ng 19th Congress? Baka kasi hindi niya na mangyari ngayon. Dapat mag-action na sila. Masyadong harsh words mo, madam. Halatang sanay ka marinig ganyan idol mo. Ganito talaga dito, PIPK. Pagka nakakita kami ng tanga, talaga tinatawag namin ng tanga. Ganon. Kagaya mo. Bawal tatanga-tanga dito. Pag nakita kami ng tanga, hindi namin bine-baby. Ayun. Pag nakakita kami ng tanga, tinatawag talaga namin ng tanga. Sa inyo yata, pagka nakakita kayo ng tanga, tinatawag yung Mama Lenny. Ganon kasi sa inyo eh, no? Pag nakakita kayo ng tanga, ang tawag nyo, Mama Lenny. Ayun. Eh dito kasi, pag nakita kami ng tanga, tanga talaga tawag namin. Ayun. Oy, Tukmol, stress na DDS, na booking na idol nila, 120M, 125M isang araw, paldo malala, sabi ni Bronson. Bronson, ganun naman pala, tanungin mo, ngayon, kapag meron kang concern about 125 million, si Madriaga na ang tatanungin ninyo. Okay? I-direct na ninyo ang lahat ng questions ninyo, sino si Mary Grace Piatos, sino si Kokoy Villamin, yung mga ganyan, i-direct nyo na yung mga questions nyo kay Madriaga. Kasi siya daw ang nag-dispose ng 125 million pesos. 'Di ba? So, siya nang kausapin ninyo. Si Madriaga na ang kausapin ninyo. Huwag nyo na kaming binabother dyan. Okay? Simula, noong nagsalita si Madriaga tungkol dyan sa 125 million pesos, you should stop asking us question. And i-divert na ninyo ang lahat ng mga questions nyo kay Madriaga. Siya na ang mag-e-explain. Total, sa kanya naman kayo naniniwala eh. Okay? Si Inday amo niya, yun ang claim niya, si Inday daw ang amo niya. Eh ang claim niya siya ang nag-dispose, 'di ba? Yun ang claim niya, siya ang nag-dispose ng Wait, ayan. Siya ang nag-dispose ng
Ayan, item, paragraph number 74. A few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OVP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Oh, siya daw ang nag-dispose ng 125 million pesos ng isang araw lang. Oh, ayan. Okay? So all questions should be directed to Madriaga when it comes to confidential funds. Okay? So anyway, eto na nga no, bago natin puntahan yung yung video ni Attorney Edward Chico, yung explanation ni Amy Marcos tungkol doon sa term sharing kinembular, ganyan. Okay? Pag-usapan lang natin yung sa COA. Kasi yung sa COA, nagkaroon na ng, matatandaan natin, noong 2022, nagkaroon ng confidential fund si Inday, 125 million na confidential fund na ni-request ng opisina ni Inday mula sa Office of the President at ito ay na-approve noong I think third quarter ng 2022 at ito nga ay na-release kay Inday noong December 11, 2022. Ganyan. At ito ay pinagmula ng maraming debate at maraming mga kuro-kuro tungkol doon sa transparency daw ng confidential funds and at ginawa na nila ng narrative to, Inday Lustay, etc. Ganyan. Okay? So ngayon, yung out of 125 million pesos, 73 million of it ay nagkaroon ng, pinaano kasi yan nung nagkaroon na ng budget deliberation for 2024, noong 2023, ni-request ng House of Representatives na magkaroon ng special audit para dun sa confidential funds ni Inday. Yan ay nagkaroon ng resulta at ang resulta ay ang notice of disallowance. So I would just like to emphasize na at the onset, yung confidential funds na yan na tinutukoy nila na na-disallow is politically motivated kasi it originated, the request for the confidential funds to be audited, to be reviewed again, came from the legislature. It came from the legislature. Ganon. So, ano talaga, sila talaga yung sila talaga yung nag-aano diyan, tulak diyan sa confidential fund narrative na yan. Ganon. So ngayon, when it was released, they were given kasi may procedure yan eh. So, merong findings na merong dapat na disallow na mga expenses doon sa confidential funds and then nagkaroon na ng notice of disallowance kung saan inappeal ito ni Inday at after some time, after a year, ito ay inangat na nga sa, ang tawag dito, inappeal to ni Inday at ito ay inangat na nga sa COA NBank. At yung COA NBank ay recently pinublish sa isang kanilang decision na yung notice of disallowance daw ay affirmed. Okay? Ngayon, itong narrative na to, at yung narrative nila against Inday Sara ay umiikot sa notice of disallowance. Pati yung mga educated nila na mga content creator, yung mga educated nila na mga personality would always bank on the notice of disallowance in which ilang beses na nating pinag-usapan yan dito na ang notice of disallowance, okay, ay isang bagay na nagre-require ng due process when it comes to, appealable kasi siya eh. 'Di ba? Appealable siya at the level of the investigator, of the auditor, pagkatapos appealable siya at the level of COA, at pagdating sa COA, appealable yan sa level ng Supreme Court. So it looks like makakarating tayo sa Supreme Court. But I would just like to emphasize na yung order for the confidential funds of the Office of the Vice President to be reviewed ay nanggaling sa House of Representatives nung time na dinideliberate ang budget ni Inday Sara for fiscal year 2024. Ayun. Still, it's disallowance pa rin, pero di masagot. Sabi ni PIPK. PIPK, sumasagot. Hindi mo lang alam yung sagot. Huwag tatanga-tanga. Sumasagot si Inday, hindi mo lang alam yung sagot. Pagkatanga, shut up lang. Pagkatatanga-tanga, shut up lang. Ang problema kasi sa inyo, hindi nyo alam yung sagot. Pag hindi nyo nakikita, ang feeling nyo, wala na. Hindi porket hindi nyo nakikita, ibig sabihin, wala na.
pwedeng tanga ka lang or pwedeng hindi mo lang kasi alam. Ganon. You ask yourself, meron bang sagot? Ganyan. O, edi pagka merong patient, explain sa'yo, oo, nasagot na yan kasi ganito, ganito, ganyan, ganyan. Ganon. Pwede namang ganon. Miss Joey, bakit kaya biglang inatras ni Jokno na isama ng AMLAC ang records ng siblings at parents ni VP? Biglang nagsuspend si Luis Tro, nag-usap sila nung nag-resume, binawi ang amendment. Biglang natakot ata si Jokno. Kaya kay VP at Attorney Mans na lang ang record ang ni-request. Bakit kaya binawi ni Jokno? Kasi sobrang lawak ng fishing expedition na gagawin nila. Pag i-include si PRRD, si Ma'am Elizabeth, si Pulong, at saka si Mayor Baste. Sobrang obvious na ano. Well, fishing expedition pa rin naman. Kahit si Inday lang yan at saka si Man Scarpio eh. Fishing expedition pa rin yun. Ayun, and I think pinaintindi kay Jokno na parang, hoy, huwag kayong mawili, mga tanga. Baka magkaroon ng, baka mapikon sa inyo yung Supreme Court, mag-issue ng TRO. Intindihin muna kasi, pwede naman magtanong bago mag-assume PIPK. Kasi alam mo naman, when you assume, you make an ass out of you and you. True. Ayun. Sino to si You Go Girl 06? You Go Girl 06? Ayan, na nasa backstage. Magpakilala ka po. You Go Girl. Sa comment section, sa private chat. Hi, You Go Girl. Ayan, okay. So ngayon, ayaw na nila pakinggan ng paliwanag ni VP kasi may sarili silang naratibo. Matapang si Inday, di ba? Harapin niya lahat kung matapang siya. Hinaharap niya lahat. PIPK. Pero hindi niya po pwedeng sabayan yung kabobohan mo, PIPK. Hinaharap ni Inday Sara lahat. Pero unfortunately, yung kabobohan mo, hindi niya pwedeng sabayan. Kailangan mag-a-adjust ka, PIPK, para masabayan mo si Inday. Ayun. Klaro ba, PIPK? Ayan. Okay. So, kilala ko pala to si You Go Girl. Ayan. Okay. Ayan. Diyan lang kayo ha. Diyan lang kayo sa backstage saglit ha. Abang-abang lang kayo dyan. Okay? Mag-monologue lang ako ng very, very quick pagkatapos mamaya iaakyat ko na kayo. Di lang kasi matanggap ang sagot about the Confi funds. Ang gusto nilang marinig ay umiikot lang kung sino ang mga informant, yung mga lugar at kung anong specifics, bobo lang. Mag-retire na pala ang SC Chief Justice this coming November. Baka mag-appoint si Bangag ng puppet sa SC, nakakatakot. Hindi yan malayo. Pag bobo at tanga, hindi talaga klaro sa kanya. Totoo. Pag bobo at tanga, malamang maniniwala kay Madriaga. Pero ang gobyerno lahat nag-a-adjust kay Inday, madaming drama. Hindi naman. Anong basis mo dyan? Anong nag-a-adjust ang gobyerno kay Inday? What do you mean? What do you mean? Ayun. Ano ibig sabihin mo dyan exactly? Na lahat nag-a-adjust kay Inday? Pinagkakaisahan nyo si Inday. Pinagkakaisahan ng gobyerno si Inday. Pwede naman silang hindi mag-adjust kay Inday kung ayaw nila. Hayaan lang nila si Inday. O ang problema, ba't kayo nag-a-adjust kay Inday? Pwede namang hindi. Sabihin natin na totoo yung sinasabi mo. May Mami Laika, taga saang planeta yung gobyerno ang nag-a-adjust kay Inday. Ayun. Okay. So anyway, ayun na nga. I really think, kung matatandaan ninyo, long time ago, nag-raise rin ng concern si Inday tungkol sa Commission on Audit, tungkol sa COA. I personally believe na pinulitika nila itong desisyon na ito ng COA na notice of disallowance. That's my belief, That's my belief. This is a kwento, okay? I do not have a proof on it, okay? I am just trying to put together several instances na kung saan meron ng statement si Inday tungkol doon sa COA. Na alam nila, aware sila sa ginagawa kay Inday sa COA and they cannot just do anything about it. Nagsalita na dyan si Inday before. Nandun pa lang tayo sa good governance and good governance and public accountability hearing noong 19th Congress. Ayan. Okay. Also, if you had been listening to my live, sinabi ko na
yung fact na inalaw ng COA na ibigay ng IFCAO yung confidential audit report sa Good Governance and Public Accountability Committee sa 19th Congress. Okay? Questionable na ang COA. Kasi under the rules, ang pwede lang magkaroon ng kopya ng audit ng IFCAO ay Senate President, House Speaker, President of the Philippines, and the head of agency. So bakit nyo ibibigay yan sa Good Governance and Public Accountability? I really think that the proper way, if they wanted to have a report from IFCAO sa isang confidential expenditure, ang dapat at ang prudent na way na ginamit dapat ng ating gobyerno at ng Good Governance and Public Accountability, ang way dapat na ginawa nila ay nilabi nila na yung expenditure ni Inday ay dineclassify. So therefore, they can talk about it publicly. Mapag-usapan yung mga Mary Grace Piatos na yan, ganyan-ganyan. But COA released the report. Pati yung mga vouchers, ni-release nila. So doon pa lang, question na talaga yung COA. And I kinda really expect that they are going to do this, no. In fact, may nag-tip na sa akin a month ago. May nag-tip na sa akin a month ago na nag-decide na ang COA NBank at in-affirm nila yung notice of disallowance ni Inday. Ayun. So talagang Inday will have to go to the Supreme Court para dyan. BBM has confirmed na walang napag-usapan sa term sharing deal with Sara Duterte. Fake news sa sinabi ni Ramil Madriaga na may term sharing deal daw si BBM at Sara Duterte. Totoo yan. Ayan. Pupunta tayo dyan. So anyway, I really think that the COA report is a highly political decision, yung NBank decision ng COA. And the reason why I am saying that, I do not have a direct proof na pinulitika nila or whatsoever, but if you are going to read between the lines and the way COA dealt with the confidential audit ni Inday Sara, at the mere fact na pinadala nila ang report sa House of Representatives noong 19th Congress sa Committee on Good Governance and Public Accountability, duda na talaga ako sa intensyon ng COA. Bubuit told me that the IFCAO auditors do not really want to release the documents. Gusto nilang manindigan. But, meron daw promotion in the mix, meron daw pressure from above, ayan, kaya na-pressure cooker at naibigay. Yun lang naman ang mga kwento sa kaparangan. Hindi natin alam, kagaya ng sinasabi ko, wala akong direct proof na pinulitika ng bonggang-bongga yung COA decision na yan. Okay? But I cannot help but surmise. Okay? Another thing, okay? If we're going to look at it politically, okay, yung mga binabato kay Inday, walang kwenta Unexplained wealth? Malabo kayo dyan. Kaya sinasabi ko, ang problema kasi sa mga Duterte, sasabihin ninyo corrupt, sasabihin ninyo ganyan-ganyan, maraming perang tinatago, may unexplained wealth, ganyan-ganyan. Ang problema kasi sa mga Duterte, asan yung physical manifestation? 'Di ba? Asan yung physical manifestation? Parang wala namang physical manifestation. 'Di ba? Lalo na kay Inday. Ayun. So ang hirap na paniwalaan na ng ibang nila mga allegation kay Inday Sara. Pero yung sentro ng kanilang narrative against Inday Sara nakaangkla sa Inday Lustay, 'di ba? And for obvious reason, they cannot afford Inday to be relieved doon sa issue ng notice of disallowance. So kailangan nilang yan, kailangan nilang pukpukin yan, okay? Kailangan nilang pukpukin yung notice of disallowance niya ng bonggang-bongga at ikabit sa kanya para magkaroon ng sense yung Inday Lustay nila na moniker, na slogan. So, kung meron silang babrasuhin dyan, yung notice of disallowance yun. Okay? Kung meron silang babrasuhin, yun ang babrasuhin nila. Wala yan. Ang goal lang nila ngayon, pahabain ang impeachment proceeding para bumaba ratings ni VP. Yung asawa mo kang bayag ni BBM. Yung asawa mo kang bayag ni BBM.
Ayun. The fact that COA released Confidocs to HOR, COA was weaponized and weaponizing bangag admin. May video si VP about Galamiel before. Yan! Ito yung ano, ito yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko, yung sinasabi, may sinabi si Inday in a public interview na meron siyang video na hawak mula sa isang COA official. Si Galamiel yun. Parang COA ano to di ba? COA commissioner. Ayun. Active trolls lately sa mga post ng mga news outlets, andun sila. Tapos level up na din mga ibang lahi yung likers. Ang alam ko dati, yung mga LGU ng mga JOs nila required mag-keyboard warrior. Merong nag-message sa akin, Ma'am, si John Vic, nare-require kami lahat na mag-like and share ng mga post niya. Ayan. The design is very, very marbil. The design is very marbil. Meron ding hawak si VP kung saan galing ang envelope kay Lisa. Correct. Kaya ngayon mga maglalabasan yan sa trial sa Senate Tingnan mo, doon yan maglalabasan. Doon yan maglalabasan sa Senate. Yung mga videos na yan. Yung videos ni Lisa, yung videos nung sa COA, ganyan, ayun. But anyway, so do not celebrate. Yung mga nagse-celebrate ng bonggang-bongga tungkol doon sa ni VP, sa notice of disallowance na inaffirm ng COA, yung mga nagse-celebrate, kalma lang kayo. Kalma lang kayo. Do you think it will reach the Senate? Sabi ni Michelle Manangan, mababa ang posibilidad pero posible. Mababa ang possibility pero posible. Ayun. Impeachment is dead. They are holding on to the hope na with all this fiasco, mako-convince nila ang mga undecided to go against Sara. Yeah, kung matuloy man yung impeachment, very, very small lang yung percentage na matutuloy siya. Iakyat na nila para matapos na. Kasi hindi nila wala silang number. Wala silang number. They do not have and 54 lang sila sa House of Representatives. Ayun. Yung tumanggap na nung suhol ni Tamba. At my God, si Martin Romualdez ay sobrang tahimik Walang ka-issue-issue kay Martin Romualdez ngayon. So ako tingin ko, si Martin Romualdez ngayon, kung meron, hirap ng kumilos si Martin Romualdez ngayon pero kung ano man yung pagkilos na meron si Martin Romualdez, ginagamit niya in order to protect himself. Ayun. Very confident si Ngiwi, bloodbath daw, comedy show pala kalalabasan. Ayun. Okay. So, yun yung COA report, no? So, yung mga nagsasabi na, akala ko ba cleared, kineme, ganyan. Actually, hindi naman talaga pa siya issue hanggang ngayon. Kasi, pa siya, may remedy pa siya hanggat hindi pa final and executory yung decision na yan, it's nothing. Walang issue yan. And even if maging final and executory yan, wala naman siyang criminal aspect Wala siyang criminal aspect. Kaya nga tawan-tawa ako dun sa political idiots. Ano yan? Yung political idiots, politically correct idiots. Baygot. Oo. Idiots. Sila pala yung mga bata, no? Yung bata na mukong. Hindi sila bata. Di ba ba yung bata yan? Matatanda na rin sila. Pero parang mga sila yung mga GC. O GC. Hindi rin. Para silang mga nasa 30s na mga late 30s na ganun. Ayun. Nakakatawa kasi parang sinabi nila, you notice this allowance, ganyan. Yung notice of disallowance ng ni Inday, harap-harapan na, nagbubulag-bulagan pa rin kayo. Sila talaga yung nagsasabi. Bulag-bulagan. Pero, ito kasi yan. Para ma-lead nyo kami, makinig kayo, yung tangina mga bobo doon sa politically correct baygot. Kayong mga tanga kayo, dyan sa page ninyo na yan, kayo politically correct baygot. Makinig kayo, mga putang ina nyo. Okay? Bago kayo magsalita about bulag-bulagan, okay, dapat alam nyo yung pinagsasabi ninyo. Okay? When you talk about
The mandate of COA, dapat alam ninyo yung coverage. When you talk about the notice of disallowance, alam ninyo dapat kung ano yung nature ng order. Bakit meron kayong pocketed? Nakapag-aral ba kayo? Nakapag-aral? Nag-college ba kayo? Nag-aral kayo? Politically correct bigots? Saksakan nyo ng bobo. Actually, napapanood ko minsan yung content niya sa TikTok. Yung malakas sila mga asar, tapos yung tawanan ng tawanan, ganyan-ganyan. Tapos mahilig sila dun sa mga phrase ba na yung merong mga pasundot-sundot on the side. Ganyan. Kagaya nung comment nila sa akin, may comment sila sa akin, oh, di ba, UPB, Honor, Excellence, Emirate, yung mga parang, ba't kailangan i-mention yan? Masyadong pa-cool. Yung parang, gusto ba nila maging witty? Gusto maging witty ng politically correct bigot eh. Kaso nga lang kasi kapag meron kang, kung ang brand mo is certain level of sarcasm, di ba, it requires intelligence. Politically correct biots. The Voice of Millennial din yata yung tanga-tanga page na nag-post kung may nagawa daw ba na batas si Inday. Kailan ba naging lawmaker ang vice president? Ito nga ito yung mga angkukupal, tapos ang tatanga. Tapos ito yung magsasabi na bulag-bulagan pa rin kayo. 'Di ba? Tanga ka ba? Bago mo kami i-lead ng mga bulag, okay? Kung sinasabi ninyo na bulag kami at gusto nyo kaming i-lead, siguraduhin ninyo na talagang mas matalino kayo kaysa sa amin. Wala, mga hirit-hirit nyo, grammar-grammar lang eh. 'Di ba? Pa-edgy tawag diyan, Miss Joey, sabi ni Ren. Oo, sobrang nila talagang yung parang dude. Yung mga manonood sa inyo, yung mga pilit na mga politically aware kuno. Yung mga pilit na elite na parang feeling nyo witty na kayo. Yung minura-mura nyo lang yung administration at saka si Bongbong Marcos, akala nyo politically aware na kayo. Yung minura-mura nyo lang si Duterte, akala nyo naiintindihan nyo na ang policy making. Ganon. Sobrang tanga. Sobrang idiotic talaga. Hindi nagtapos ng pag-aaral mga yan. Taga-tsupa lang mga politically incorrect bayot. Ayun. Pilit na pilit magpaka-sarcastic to sound intelligent. Ganon. Wala na sa realidad mga takes nila, sabi ni Jax Wong. Pilit ang igit nila Ma'am Joey. Ayun. Tapos una nilang mapapansin grammar, lapses mo sa narrative, ang shallow ng mga bobo. Correct! 10 na pala kumalas sa lakas CMD ayon sa source ng Bilyonaryo News. Talaga? Mukhang merong movement, no? Merong movement. Ha? Sino kumalas? Mga taga-lakas CMD. Partido ni Martin. Nagkakalasa sa partido ni Martin. Ayun. Anyway, yun lang. Move on na tayo dyan sa mga kabubuhan ng mga yan. So yung mga tanga-tanga na feeling niyo meron na kayong alas about about the affirmed notice of disallowance, mga Bex, okay? Kaninang umaga, meron nakapagtalo sa akin. Sabing ganun, bakit mo sinasabi na basura kami mag-isip? Dahil sa binoboljak namin si Inday Sara, bakit mo sinasabi na basura kami mag-isip? Ganyan. Sabi ganun, parang Gen Z siya eh. Sabi ko ganun, actually sinasabi ko na basura kayo mag-isip kasi kunwari, ayan, yan si politically correct bayot. Okay? Sobra kayong mangboljak nung notice of disallowance nung kay Inday, nung mga offices ni Inday. Okay? Talaga, you really take an effort, may pa-content pa kayo, then your thought leaders are talking about it as if it is the worst thing that ever happened to the Philippine budget, ganyan-ganyan. Yung airtime ninyo sa pangboboljak, sa notice of disallowance ni Inday is so skewed. Okay? And so self-righteous. Na pera kasi ng bayan yan eh. Kahit maliit yan, kahit magkano concern natin yan, dapat ipaglaban, dapat malaman ng taong bayan. Kineso, ganon. Ganyan yung justification ninyo eh, di ba? Kaya gustong-gusto nyong malaman kung paano ginastos yung confidential funds, di ba? Ang justification ninyo is that pera kasi ng bayan yan, karapatan naming malaman kung paano ginastos. Right? And I have no problem, to be honest. I have no problem if you are like that in all shape and color of of our public funds.
Kung ganyan kayo, kung ganyan ang pag-uugali ninyo sa lahat ng pera ng bayan, ganyan kayo ka-concern, same energy level. Pag pera ng bayan, boom, talaga high blood kayo, talagang, check natin, paano ginastos, dapat alam natin, ganyan-ganyan. Kumbaga parang auto-trigger nyo dapat yan. May perang involved, perang-pera ng bayan involved, galit, ganyan-ganyan. And you are the same for everything. 'Di ba? Same kayo dun sa flood control, 'di ba? Same kayo dun sa mga DPWH projects, same kayo dun sa ayuda na nasasayang, ganyan-ganyan. Kumbaga, kung ganyan kayo, katindi yung energy ninyo sa confidential funds, dahil pera ng bayan yan, okay? Dapat ganun rin, nagmamatch din yung energy ninyo when we talk about pera na pinang-renovate ng Malacanang. Magkano ginastos ni Lisa Marcos dyan? I think mas mahal pa sa 125 million na ginastos ni Lisa Marcos para i-renovate yung buong Malacanang. Para saan? 'Di ba? So ngayon, kaya ko kayo sinasabihan na basura ang isip ninyo at basura ang inyong pagboljak kay Inday. Kasi yung pagboljak nyo kay Inday, walang dangal. Bakit nyo binoboljak at bakit kayo concerned dun sa public fund na involve si Inday? Because Inday is the biggest opponent that you could ever have in 2028, and as long as there is a Duterte sa balota, hindi kayo mananalo. So that is why concern lang kayo doon sa pera ng bayan na associated kay Inday. Hindi kayo concerned sa pera ng bayan na associated sa ibang bagay. Kasi di naman mananalo si Lisa Marcos sa eleksyon eh. Kahit tumakbo si Lisa Marcos, labanan niya si Inday, di naman mananalo si Lisa Marcos eh. So why should we care about the money they use to renovate the Malacanang? Even if it's the public funds, why would we care? She doesn't have enough political clout, but Inday Sara has. So kailangan concern tayo. 'Di ba? So that is why kayong mga Inday Sara hater, basura kayong mag-isip. That includes you, political bigot. Kasama kayo doon, mga basurang mag-isip, mga tanga, mga bobo, nakapag-aral pa man din. Mga walang utak, tatanga-tanga. Pagkatapos, kayo pa yung nangangarap na magli-lead sa mga bulag. Kayo pa yung nangangarap na magbubukas ng mata ng mga taong bulag. Oh, lul! Alamin nyo muna from wall to wall. Ano yung mandato ng COA? Ano yung mga proseso? Ano yung mga orders na ini-issue ng COA? Saka tayo mag-usap mga putang ina ninyo tungkol sa kung sino ang bulag dito at nakakaalam ng sitwasyon. Pakited talaga? Merong findings ang COA tungkol sa graft and corruption? Politically correct bigots? I challenge you. Yung politically correct bigots, I challenge you in any debate. Let's talk about it. Game. How is that she pocketed the money with fit in doon sa notice of disallowance na yan? I challenge you for a debate. Para naman mapatunayan ninyo na meron kayong karapatan na magbukas ng mata namin para kami ay hindi maging bulag. Kaya nyo ba? Syempre di nyo kaya, comment section lang kayo eh. 'Di ba? Tsaka doon sa mga tanga-tanga ninyong content, tatawan-tawa kayo, 'di ba? Gandun lang kayo. Ayan, kahit ipa-renovate mukha ni Coca, kung ganyan pag-uugali, sayang lang effort ng doktor niya. New Yorker, pwes, sabi ni Nora De Jong. Miss Joey, kagaya ng bayaw ko na panay bash sa mga DDS. One time ay sumakay sila sa libreng sakay ni VP, tapos sinabihan siya ng ka-work niya na mag-thank you kay VP, then bigla siya nag-grant. Ayan. Office of the President in December 2025, COA flag over 14.4 million in outstanding foreign travel expenses regarding President Ferdinand Marcos Jr.'s trips. Sabi ni Rafa's Music and Dance. Ayan. Nag-grant siya, bakit daw siya mag-thank you? Tax naman daw natin nang galing yun. Di wag siyang mag-thank you. Kasi marami naman tayong tax eh. Kaso, yung mga official ba, nagde-decision ba sila na gamitin yung tax para sa ikabubuti nyo? 'Di ba? Para may masakyan ka, 'di ba? Hindi ka nagte-thank you dahil
nakalibre ka. Mag-thank you ka, hindi ka nag-thank you dahil tax mo yon kasi tax mo naman talaga yan eh. Nag-thank you ka dahil nakaisip sila na gumawa ng paraan gamit ang tax mo na mapapakinabangan mo.